Tube ice lang ang tinda mga kanegosyo at inaplayan to ng distribution business model. Eto kung nagsisimula ka palang magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pala ako magnegosyo. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki or kung bakit nalulugi yung negosyo mo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, hindi networking ha. Sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Bakit kumikita ang Ice Tube mga kanegosyo? Focus in one pa rin at inaplayan to ng distribution business model. Kwento ko lang, nung nagninegosyo ko, nung naitayo ko kasi yung negosyo ko way back 2015, malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. At pang-anim akong sari-sari store mga kanegosyo na nakapaligid sa TIP. May nagbabagsak sa amin ng ice doon kasi kailangan namin ng ice sa soft drinks namin, personal na gamit, basta may nagbabagsak doon. Tapos mga nasa 20 pesos lang yun, pero marami na, 20-30 pesos lang yung gastos ko everyday sa ice. Nalala ko si Kuya Felix yung pangalan nun. Si Kuya Felix mga kanegosyo, nag-aangkat siya ng ice sa pinaka meron kasi sa Cubao na pinaka-factory ng ice. Tapos meron siyang owner. Wala lang ako picture eh. Meron siyang owner na kung saan doon niya nilalagay yung ice niya. Bloke pa nga yun. Hindi lang ice. May ice tube din siya, pero may bloke din kasi. Yung bloke kasi matagal matunaw. Meron lang siyang ice pick. Tatadda din niya lang. Kumbaga yung 30 pesos na nga yun, hanggang gabi na yun. Meron pa rin na kasi matagal nga matunaw kapag bloke. Ayun yung ino-order namin. Kahit yung ibang sari-sari, ngayon siya yung nagbabagsak doon sa street namin. Walang ibang nagbabagsak ng ice. Meron, pero sa kanya talaga may nag-attempt, pero lahat kami, kumbaga loyal kami kay Kuya Felix na pinagkukuha niya namin ng ice. Yun lang yung negosyo niya. Nakapokus lang siya sa isa mga kanegosyo. Ang mahirap dito sa negosyo niyang Ice Tube mga kanegosyo. Hindi siya mismo yung may-ari ng tawag dito. Kumbaga siya lang yung nag-aangkat, siya lang yung nag-wholesale ba. Mas okay kasi kung may Ice Tube ka, at ikaw yung nagpapa-distribute. Meron kang kumukuha dito para sa lugar ng Cavite, may lugar ka para sa Rizal, para sa Laguna, pero ikaw pa rin yung pinagkukuha na ng ice. Kunyari lang yun ha. Medyo malalaki na yung sinabi ko. Kunyari lang yun. Halimbawa lang yun. Kumbaga si Kuya Felix, nakapokus siya sa halimbawa sa lugar ng Cubao. Siya yung nagbabagsak ng pinaka-ice doon. Pero mas okay kung ikaw yung may-ari nung pinaka-factory nung ice. At ikaw yung magpapa-distribute sa mga tao. Focus in one pa rin mga kanegosyo. Kung may sari-sari store ka ngayon, huwag mong isara yan. Kumikita yan. Tulad ko nung may sari-sari store ako, may kumikita din naman yung sari-sari store ko. Pero ang isa sa mga natutunan ko sa sari-sari store, hindi natin may scale up sa level 2 business model yan. Hindi natin ma-applyan ng franchising yan, hindi natin ma-applyan ng distribution business model yan, habang buhay kang reseller dyan, at never magiging grocery store ang sari-sari store kapag lumaki. Sari-sari store pa rin po yan. Pero mag-isip ka ng isang negosyo tulad ng Ice Tube, may sari-sari store ka ngayon. Yung Ice Tube mga kanegosyo, ikaw magbagsak sa palengke nyo. Doon ka tunay nakikita. Distribution business model yan. Pwede mong apply ng distribution business model yan. O ikaw magbagsak sa mga kiosk, mga mall.
distribution business model. Doon ang tunay na kitaan mga kanegosyo. Pag na-scale up natin yung negosyo natin doon. Focus pa rin sa isa mga kanegosyo Kaya kung nagsisimula ka palang magnegosyo, focus in one, scale up sa level 2 business model yan. Hanapin yung community ng mayaman. Pang-apat, kailangan na nating gumawa ng original content. Dahil kasama na sa trabaho natin yan bilang negosyante. Mapapansin nyo naman yung mga negosyong kumikita ngayon, puro gumagawa ng original content. Yung mga nagtitrending na kainan, puro gumagawa ng original content. Kaya kung nagninegosyo ka at di ka gumagawa ng original content, baka mawala ka sa eksena. Kaya kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to, comment ka lang, sabihin mo IceTube. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.